Magandang umaga po sa lahat para sa ating pagbubulay-bulay at ang talatang kukunin po natin ay sa Colossians chapter 1 verses 15 to 16. It says, "Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him." So ang ating pamagat, salamat po sa pakikitungo ni Kristo. Sa Genesis 1:26 it says, "And God said, let us make man in our image after our likeness." Kaya lang po pumasok ang kasalanan. Therefore ang lahat ng tao ay makasalanan, ngunit ang Diyos ay banal. Ang tanong, paano po ito ang pakikitungo? Pero salamat sapagkat ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ni Kristo. At dito sa Colossians chapter 1, meron na pong pagpapatawad, pagliligtas, dahil dito ang kanyang mga anak ay magiging kabahagi na ng mana na nasa kaharian ng langit. At salamat po sa pakikitungo ni Kristo. At dito sa verse 15, ang sabi rito, "Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature." So ang unang punto rito is ang pakikitungo ni Kristo sa Diyos. Sabihin, si Kristo siya ay kapantay ng Diyos. Kung ano ang Ama ay ganoon din ang anak, at kung ano ang anak ay ganoon din ang Ama. Tama yung sinabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Therefore, meron talagang maayos na pakikitungo si Kristo sa Diyos. At ganoon din yung sinasabi sa John 1:1, lalo na sa gitna, kasama niya ang Diyos. At inulit ito sa verse 2 to emphasize, ang sabi dito, "The same was in the beginning with God." At ito muli na dito sa verse 15, "Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature." At dito sa dulo, pinapakita naman dito na si Kristo, siya ang creator. Hindi siya, kumbaga, nilikha, hindi siya created being. Salip, siya mismo ang manlilikha. Therefore, nasa kanyang authority, siya ang supreme, siya ang superior, siya ang, kumbaga, chief sa lahat ng mga bagay. At dito sa verse 16, ang sabi dito, "For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him." So ikalang punto rito is ang pakikitungo ni Kristo sa mga nilikha. Muli, si Kristo siyang gumawa ng lahat, nasa langit o nasa lupa. Alam natin yan sa John 1:1. Kaya lang ang creation ay mahati sa dalawa, mayroong nakikita at ganoon yung hindi nakikita. Yung mga nakikita, alam ito ng mga tao, kahit mga unbelievers, alam nila yun talaga. Ngunit po yung mga hindi nakikita, may mga tao talagang hindi naniniwala na mayroong ganyan. May mga nilikha na mga hindi nakikita. Ito yung mga angels. Pero totoong meron. At alam natin yan sa Hebrews 1:7, yung sabi dito, "And let all the angels of God worship Him. And of the angels, He said, who is, kumbaga, siya mismo ang gumawa ng mga bagay. And He maketh His angel spirits and His ministers a flame of fire." Therefore, si Kristo, siya ang lumikha ng mga anghel na mga hindi nakikita. Therefore, siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan. At kasabi sa verse 7, "And let all the angels of God worship Him." Therefore, nagtuturo ito ng worship, praises, thanksgiving, and service para sa Kanya. And hindi muli, dito sa verse 16, sa dulo, "All things were created by Him and for Him." Ito ay sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Muli, dito sa verse 17, sabi dito, "And He is before all things, and by Him all things consist." Kumbaga, ang lahat ng mga bagay ay nasa kaayusan. Salamat sapagkat ang Diyos mismo siya ay, kumbaga, inaayos niya ang lahat ng mga bagay, ang kanyang pakikitungo sa mga nilikha. At ito sa verse 18, sabi dito, "And He is the head of the body, the church. And He is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence." So ikatlo at panghuli dito is ang pakikitungo ni Kristo sa iglesia. Muli, si Christ, siya po yung head of the body. Kumbaga bilang ulo, siya ang nagbibigay ng paglago, siya ang nagbibigay ng gabay, nasa kanya ang control, siya ang nagbibigay ng functions. Ibig sabihin, ang body ay walang magagawa kung wala ang ulo. Salamat sapagkat siya po ang, kumbaga, siya ang nag-aayos ng lahat ng mga bagay. And then sa dulo sabi niya, "Who is the beginning,
Kumbaga, siya yung eternal at mismo siya ang, kumbaga, the resurrected Christ. Sinabi ng Panginoon, kumbaga, I am the resurrection and the life. Kumbaga, the firstborn from the dead. And then sa dulo, ang sabi rito, and in all things, He might have the preeminence. Nasa Kanya yung pangunahin. So muli, maraming bagay itong ginagawa ng Panginoon sa Kanyang pakikitungo. Muli, yung pakikitungo ng Panginoon sa Diyos, sa Kanyang pakikitungo sa mga nilikha, at sa Kanyang pakikitungo sa mga mga Kristiyano katulad natin. Hindi natin nauunawa ng mga bagay nito, pero salamat sapagkat ang Panginoon mismo ang gumawa ng mga bagay na ito. So nararapat lamang talaga na tayo ay kumbaga magpuri sa Kanya, magpasalamat lagi. Siya dapat naming sambahin at paglingkuran sa lahat ng mga bagay. Oo, mga bagay na hanggang ngayon hindi natin nauunawaan, pero lagi siya nagtuturo sa amin. Salamat sa Kanyang salita na binibigyan niya sa atin. Muli, maraming salamat po. At tayo po ay malangin. Ama, maraming salamat muli o Diyos sa oras na ito. Salamat sa iyong salita. Kami po, Panginoon, bilang yung mga anak, Panginoon, ay minsan ay nagkukulang sa lahat ng mga bagay. Pero salamat sapagkat ikaw po ang laging matapat sa lahat ng mga bagay. Mga bagay na itinuturo sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong pakikitungo sa amin. Pakikitungo sa Diyos, pakikitungo sa mga nilikha, pakikitungo sa iyong mga anak, Panginoon, sa iyong iglesia, Diyos. Salamat sa ito ay laging nagbibigay ng lakas sa amin. Ikaw po ang nagbibigay ng sigla sa amin, O Diyos. Maraming salamat po, narapat lamang na ikaw po ang dapat naming sambahin, purihin at pasalamatan at paglingkuran sa lahat ng mga bagay. Maraming salamat po sa oras ng ito. Ikaw pong laging mapapuri namin. In Jesus' name, Amen.